yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Alright, welcome back to my channel mga guys. Magandang araw sa inyong lahat. At today, andito nga tayo, no? Nagsalita na si BP Sara. Alam naman natin na bihira lang ito magsalita si BP Sara. Lalo na dito sa mga panggigipit, paninira sa mga Duterte. Oo. At ngayon, marami siyang nabigay na pahayag dito mga guys. Saka wala na siyang patumpik-tumpik talaga. Oo, diretsahan na niyang mga sinagot yung itong mga politikong mga EPA. Katulad kasi si Tatay Digong napahayag na itong mga tao ngayon obsessed sa papaninira sa mga Duterte para mabagsak nila mga Duterte. Oo, dami naman na pangyayari. Tsaka lalo na ngayon kay Pastor Kibuloy, no, na nagpalabas na ng yung hukuman ngayon ng freeze order sa lahat ng mga assets niya, sa accounts niya, sa mga properties niya. No, kawawa naman si Pastor Kibuloy. Kaya may pahayag si BP Sara dito, yung mga nangyayari din sa Davao, nung sa KOGC. Alright. Ako lang po kasi parang galing po sa statement ng father po ninyo, former President Rodrigo Duterte. There is like an obsession of this current administration, except from you, Madam, no, to demonize Pastor ACQ. So, how do you see this po, Vice? Paano po kaya natin to parang ma-assess para sa point of view po ninyo with regard to this kind of obsession daw po? Oo, ganun yung, tulad ng sagot ko kanina, no, ganun yung tingin ko. He suffers from two poison arrows na nag-align, no? Gustong may politika doon, allied siya sa mga Dutertes. Ang mga Dutertes gusto pabagsakin, klaro naman yan, nakikita naman natin sa mga pronouncements ng iba't ibang politiko. Gusto pabagsakin at meron din siyang legal problems doon sa United States of America. So, yan yung burden ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. So, Vice, how can we try to ease that burden po? Kasi parang sa side po kasi namin sa KOGC, Vice, syempre yung in behalf po sa lahat ng mga members din po ng KOGC po, ma'am, no, there are threats po kasi na babalik po yung mga police to serve the warrant again and to implement excessive force. So, paano kaya makakalma yung mga nasa KOGC po, Vice? Oo, yun ang sinabi ko unang-unang kanina. Dapat kalma lang, mga Dabawenyo, mga citizens ng Kingdom of Jesus Christ. No? Pag nag-implement kasi ng search warrant or warrant of arrest, may rules kasi yan sa batas kung anong dapat gawin ng police. Kaya ang advice ko sa Kingdom of Jesus Christ is paniguraduhin na kapag nag-implement ng search warrant or warrant of arrest, meron doong abogado or merong na-brief ng abogado kung ano yung mga rules of engagement sa implementation. Lalong-lalo na galing sa side ng Philippine National Police. Labas doon, pwede nang magreklamo or pwede nang maghain ng kaso ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ kung meron ng sinasabi na excessive use of force, pwede nang maghain ng reklamo ang abogado ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you po. Last two pahabol na questions, ma'am. Regarding lang po dun sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros na as long nandyan po kayo sa posisyon, may threat po, may banta po ng mga Duterte. Yun nga, no, patungkol kay Risa sinabi. Mukhang sinabi lang niya para lang pakonsensyahin niya si Sara ang may sala hanggat nandiyan si Sara, no? O, parang di niya alam din na siya din ang number 1 na naninira sa mga Duterte. Ito talaga si Risa Hontiveros, oh. Oh, yes. Oh, that is an example of sinabi ko kasi sa inyo kanina na let me use the word of
former President Rodrigo Duterte na obsessed yung mga politiko na pabagsakin ang mga Duterte at naririnig natin sa kanila ngayon, hindi naman nila tinatago. Sinasabi nila publicly. And speaking of obsessed, ma'am, si Trillanes po filed a case against Congressman Pulong, attorney. Yan ang obsessed si Trillanes. Ewan ko ba to si Trillanes? That's the crazy thing about the people who hate you because they always watch you. Yan si Trillanes. Sobrang galit sa Duterte. Ewan ko ba? Kay former President Rodrigo Duterte. Ben, what's your comment on this po? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte, no? I cannot speak for Congressman Paulo Duterte. I cannot speak for my husband, Van Scarpio. Meron naman silang mga sariling statements ata nila. Pero, si former Senator Trillanes, dati pa naman siya, nakikita na ninyo, is always after the Duterte, 2016 pa lang. So nakita ninyo na politika yan lahat. Wala na yan siyang ibang motibo, kundi politika lang. Klaro naman yan, nung nakita niya na mananalo na si Pangulong Duterte noong 2016, ay hinabol na niya si President Duterte at yung buong pamilya ngayon. Yung time na yon, nung election na yon, before sa election, talagang itong si lumapit kay Duterte, si Trillanes, na gustong makipag-partner sa politika. Itinanggihan ni Digong, nagalit. At doon na nagsimula na bigla lang palabas ng kung wala anong paninira sa Duterte. Di ba? Ang sama ng ugali at saka ang pangit. hindi tinanggap, nagalit, naninira na ngayon. Hanggang ngayon, naninira pa rin. Si Risa Ontiveros is a female version of a Sonny Trillanes. Exactly. Yeah, exactly. She is the female version of Trillanes. Wala nang pakundangan, wala nang hinto kung ano-anong pinupukol dito kay Duterte. Ikaw yan, Risa. Makikita talaga din namin na you're always watching mga Duterte. Ewan ko ba kung bakit natakot kayo. Makikita ninyo sa kanilang mga sinasabi, hindi ko lang alam kung sinasadya nila na hindi nila ginagawang sikreto na politika ang motibo nila. Pero pareho yan sila, si Sonny Trillanes at si Risa Ontiveros. That's a male version and a female version of an example of a politician who's going after the Dutertes. And syempre backed up ba sila by pahiram na ng term ni Senator Zubiri, powers that be. Yeah, powers that be. What is happening? Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayang Pilipino sa nangyayari? Napaka-init, ng politika ngayon dito sa Pilipinas. Ano po yung advice po natin sa ating mga kababayan? Okay. Napaka-init na politika, exciting yan sa mga politicians pero masama yan sa bayan. Diba? So ang advice ko sa number one, sa ating mga government officials, sa ating mga politicians, at sa mga ordinaryong mamamayan, tutukan natin ang trabaho natin. Paulit-ulit ko yan sinasabi noon. Kahit nasa DepEd pa ako, pasimple lang ako na nagsasabi na tigilan muna natin yung politika. Wala na mga eleksyon Bakit hindi natin tutukan yung trabaho natin para nakikita ng taong bayan na we are faithful to our oath of office. Tapos maglaban-laban tayo ulit. Yan naman ang gusto ng mga politiko, di ba? That makes their blood boil. Na maglaban-laban ulit sa politika, nagiging exciting yung buhay nila kapag meron ng eleksyon, diba? So, pagdating naman sa governance, dapat, diba, para sa bayan lahat. Okay lang naman yung sabihin mo kung ano yung problema or kakulangan sa governance and sa government. Kasi, hindi naman din pwede na isang side na lang lahat at wala nang mali
doon sa mga ginagawa ng administration o ng gobyerno. Klarong-klaro, no? Na mayroon siyang pinapahayag na may mali talaga sa gobyerno ngayon dito. Alright, yun nga mga guys, no? Si BP Sara, patuloy lang po tayong suporta sa kay BP Sara na kahit nasa gitna nitong mga panggigipit at hindi natin papayagan kung anong mga fake news na pinaglalabas itong mga mga tulongges. Lagi lang tayong babantayan mga guys, tuloy tayong magsasalita. Kami dito po sa Mindanao, hindi po kami naniniwala doon sa survey na pinalabas kahapon na mas grabe ang tao daw, ang supporters daw ni BBM kaysa kay mga Duterte. Hindi ko alam kung saan sila nag-survey. Headlines nila kahapon agad, yung Okta Research ba yun? Mukhang imposible naman yun na resulta. Ang hirap pa yung niwalaan. Grabe ang pag-down sa ratings ni BP Sara at tumaas yung kay BBM. At mas ang laki daw ng lamang dahil sa buong Pilipinas, mas marami daw ang supporters ni itong si Bangag. Pero wait lang tayo. We will see you at the election. Siyempre, solid support pa tayo dyan kay BP Sara. Alright, thank you for watching my guys, and don't forget to like,